rockin' with it. Hello beautiful people! Kamusta kayong lahat mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, it's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman? So kung ako tatanungin ninyo, eto thanks God, it's Friday. So kararating ko lang galing school. So nagstambay muna ako dito sa lobby bago ako umakyat sa taas. Kasi syempre, to relax. Ang layo kasi na nilakad ko. Ang init. So, yon. So, isang masayang Friday sa atin lahat. So, sana kayo din masaya din. Alam niyo naman, pag Friday, ito yung isa sa mga pinakamasayang araw. Dahil huling araw ng trabaho and then kinabukasan ay Saturday. So, syempre, walang pasok. Pero yung iba, may pasok pa sila. So, nakakalungkot, no? Dati, yung work ko dati, half day ako kapag Saturday. Pero ayoko noon, parang wala ka talagang panahon sa sarili mo. Mas maganda talaga yung may pasok ka pa din ng Monday to Friday, then Saturday, Sunday, wala na. Ganda na lang. Charot! So, yun. So, syempre, dito sa Thailand, mainit pa din, sa awa ng Diyos. Mainit pa din siya, but umuulan-ulan na. Hindi katulad nung nakaraan summer na sobrang init talaga. Grabe yung init ng panahon. At talagang masakit talaga sa ulo. Ganon. So, yan. So, syempre, ngayon ang gagawin ko ay rarampa with Rona LB. So, I'm so excited kasi makikita ko na naman syempre yung best friend ko. Kahapon hindi ko siya nakita kasi sabi niya magpahinga daw ako. Charot. At ayun nga. Ngayon ay magkikita kami. Maliligo lang ako tapos yun, rarampa na. Pero syempre, mag-upload na muna ako. Di ba? So, ito nga, ang chika natin ngayon ay about sa Miss Charm. Kasi syempre, ginulat tayo ng Miss Charm. Yung una, na maraming naiinis sa Miss Charm kasi ang tagal-tagal ng pageant nila mag-go. Kumbaga parang ano ba, matutuloy pa ba to? Tapos, ang daming mga sinasabi na, nako, mukhang hindi nga matutuloy ang Miss Charm. But finally, eto na, di ba? So, nagkaroon na sila ng announcement kung kailan yung pageant nila. At mukhang push na ang kanilang pageant this coming August, August 12 to 24. So, excited yung lahat kasi syempre, sino bang ilalaban ng Pilipinas? Siyempre, automatic, si Cyril Payumo ang nakikita natin na ilalaban kasi siyempre si Krishnan Gravides ay nag-quit na si Krishna. So, nagpunta na siya dito sa Miss World Philippines at nag-compete na nga sila ng swimmer yesterday, di ba? So, parang feeling ko talaga si Cyril Payumo na to. Wala naman ng ibang pwedeng ilagay dyan kundi si Cyril Payumo. Kasi si Cyril Payumo daw, sabing ganun, 2025 pa. Ano ba naman? Paano kung hindi na matuloy yung 2025 ng Miss Charm? Charot. So, kawawa naman si Cyril, kung may chance naman ng makalaban. Kaya lang, ang pinoproblema nung lahat ay yung visa. So, napakabilis kasi ng announcement tapos sa US gagawin. So, syempre, kailangan kumuha ng visa. Ako naman, parang feeling ko naman, makakakuha naman niya si Cyril Payumo kasi ambassador siya. Kaya lang, ayun nga. So, wala pa daw announcement kung sino daw yung ipapadala natin sa Miss Charm. Bakit ganun? Walang announcement, hindi malaman kung sino. Kasi nga, kino-complete muna nila yung requirements na kailangan nila ikompleto. Yung kumbaga parang ang kailangan nila ay US visa. Paano sila makakapunta sa US kung wala silang visa? Halimbawa mag-announce lang sila, di ba? So kailangan pa rin nila ng US visa para makapag-compete sila dito sa US. Kasi kung walang visa, hindi sila makakaalis ng bansa. Ayun lang yun. So, kailangan muna asikasuhin na muna nila yung kanilang requirements, yung visa. So, yun. Ayun yung unang-una. Kaya nananahimik ang ating organization at hindi nag-a-announce about Cyril Payumo. Kasi nga, nilalakad pa nila. Ngayon, kung ilalabas yung visa at maaprubahan to, doon na sila mag-a-announce. Dahil kung hindi, doon lang sila mag-a-appoint. Diba? Ang sabing gano'n, sana daw si CJ Apiasa na lang daw ang ilaban. Bakit may visa ba si CJ Apiasa? Charot. So, si CJ Apiasa, why not? Magaling din naman si CJ Apiasa para sa Miss Charm, di ba?
kumbaga yung performance na ito ay talagang masasabi natin. Pero kasi syempre, aminin naman natin, palong-palo naman yung beauty ni Cyril Payumo at ang laki ng chance na may panalo niya to kaysa kay CJ Apiasa. But nandoon ako na I think hindi pa rin eh. Kung si CJ Apiasa kasi kukuha pa rin sila ng visa. So ganun pa din. Pero na lang kung may visa itong si CJ Apiasa. So parang walang excuse. Ganon. Ang kailangan nilang gawin ay mag-apply si Cyril Payumo sa requirements na kailangan ng Miss Charm, and then kung everything's okay at talagang may visa na siya at makakaalis siya, so doon lang siya nila i-announce. Kasi kung magkakaroon ng problema at hindi siya maaprubahan sa kanyang visa, doon lang sila magpapalit ng kandidata. Kasi meron pang sinasabi na sana si ano na lang daw, si Pauline Amilex. Hindi ko lang alam kung may hawak na visa na US visa ito si Pauline Amilex. Pero kung sakali man na may problema, I think hindi pa rin natin dapat maging choice si Pauline Amilex bilang Miss Charm. Kasi meron namang iba pang mga kandidata katulad na lang dito sa Filipino community na naka-base sa US. Kaya lang ang problema, yung mga Filipino community natin na nakapasok sa semifinals ay nagsisalihan na yata ng ibang pageant. Katulad na lang ni Miss UK, katulad ni Miss California, katulad ni Miss Florida, 'di ba? So kung meron man, I think si Carter. Ayun yung nakikita ko na pwede nilang ilaban. Kaya lang si Carter pagdating sa performance hindi ganun kakabog. 'Di ba? Si ano to, ang pangalan nito si Miss California ba to? So yon. So ako para sa akin questionable pa din eh. Kasi okay, may US visa siya at makakalipad. Pero yung performance niya, hindi ko alam kung paano niya ipapalo, lalo na pagdating sa Miss Charm. Kudaan, yes. Ganda ng mukha, yes. Totoo naman, very charming. Kaya lang, siguro konting polish. So, siya yung nakikita ko na pwede natin ipadala kung sakaling may abirya sa magiging visa ni Cyril Payumo papuntang US. Pero kung maaprubahan naman si Cyril Payumo, go na tayo kay Cyril Payumo. Pero kung magkakaroon ng problema, I think pwede nilang kunin itong si Northern California. So yon, para makapag-compete. Kasi sa Southern California ay nagko-compete na siya. So si Florida naman nagko-compete din sa ibang pageant. So I think si Northern California ang kokontakin ng Miss Universe Philippines para maipadala sa Miss Charm kapalit ni Krishnan Gravides or kay Cyril Payumo kung hindi available si Cyril or hindi kakayanin yung visa niya. Pero nakikita ko si Cyril Payumo naman ay ma-approve naman dito kasi syempre it's parang ambassador kasi siya eh. So parang feeling ko naman, bibigyan naman yan ng rush, bibigyan sila ng madalian. And tignan natin. So for now, ayun yung inaasikaso nila kung paano sila makakakuha ng visa at inaayos nila. Kaya hindi pa ina-announce ng organization natin si Cyril Payumo ang dapat ilaban dito sa Miss Charm. So yon. So good luck kay Cyril. And tignan natin kung ano ang magiging eksena at kung ano nga ba ang magiging update dito sa Miss Charm Philippines. Kasi for now ay quiet, di ba? So kung titignan ninyo, hindi pa sila nagsasubmit sa Miss Charm kasi nga yung kandidata natin, so kumukuha muna ng US visa. So ngayon, kung ma-approve yun, may announcement na yan. So yan, so ay nako, nakakaloka kasi maraming nagtatanong bakit wala pa daw, sino daw ba ang ipapadala, bakit hindi daw may announce ng Miss Universe Philippines. Actually, si Cyril Payumo yan. Kaya lang, syempre, kung magkakaroon nga ng problema, so kesa naman maging issue, diba? So sinisiguro na muna nila na smooth ang lahat. And then kung okay na yung lahat, doon na sila mag-a-announce ng bonggang-bongga. Diba? So naloka din ba kayo? Ako medyo. Charot. So yon. So syempre maraming salamat guys sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.